Lumuhod ka, Teresa. Don Rafael, parang awa niyo na. Ano po bang kasalanan ko? Huwag ka nang magmalinis. Buntis si Catalina. Buntis siya sa anak ni Enzo. At ikaw? Ikaw na walang ibang ginawa kundi gatasan ng pamilyang ito, ay wala ng puwang dito. Enzo, magsalita ka. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ito. Sabihin mo sa akin na biro lang ang lahat ng ito. Pasensya na, Teresa. Kailangan kong panagutan ng bata. Kailangan ko si Catalina. Hayop ka, Enzo. Hayop kayong lahat. Lapastangan! Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming hanguin sa putikan noong mamatay ang ama mong kriminal, ganito pa ang isusukli mo? Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa mag-ina ni Enzo. Ang bawat salita ni Don Rafael ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa pagkatao ni Teresa. Sa gitna ng malawak na garden ng mansyon ng mga Salcedo, kung saan kasalukuyang idinaraos ang marangyang fiesta, napatigil ang tugtugan ng banda. Ang amoy ng masarap na lechon at sari-saring handa ay biglang humalo sa malansang amoy ng kahihiyan. Ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling barong at terno ay tila mga huradong nakamasid. Ang kanilang mga bulong ay parang mga bubuyog na sumasipsip sa natitirang dangal ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga tuhod nang tuluyan itong bumaon sa basang lupa. Kanina lang, ang lupang ito ay pinalamutian ng mga talulot ng rosas para sa kanilang dinhon. Ngunit ngayon, putik na lamang ang nararamdaman niya. Malamig, malagkit, at mapang-api. Sa harap niya, nakatayo si Catalina, ang babaeng itinuring niyang kaibigan, na ngayon ay nakahawak sa kanyang tiyan habang may mapait na ngiti sa likod ng kanyang panyong may luha. Hindi makapaniwala si Teresa na ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman, si Enzo, ay nakatayo lamang sa tabi ng kanyang ama, nakayuko, at hindi man lang magawang tingnan ang kanyang mga mata. Ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa pagtataksil, kundi sa katotohanang ang lahat ng sakripisyo niya para sa kumpanya ng mga Salcedo. Ang mga gabing, wala siyang tulog para ayusin ang kanilang naluluging account, ay itinapon na parang basura sa isang iglap. Inilabas ni Don Rafael ang isang makapal na folder at ibinalibag ito sa harap ni Teresa. Ang mga papel ay nagkalat sa putikan, nababasa ng ambon na nagsisimulang pumatak mula sa madilim na langit. Pirmahan mo yan. Lahat ng stocks na nakapangalan sa'yo, ibabalik mo sa pamilyang Salcedo. Kabayaran yan sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo mula nang mamatay ang ama mo. Huwag mo sabihing hindi ka marunong magbayad ng utang na loob, Teresa. Nanginig ang mga daliri ni Teresa habang pilit niyang inaabot ang panulat. Ang bawat pirma niya ay tila paglaslas sa sariling pulso. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, nararamdaman niyang binubura ang huling 5 taon ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng matinding hapdi, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng lamesa. Ang gintong locket na huling alaala ng kanyang ama, na nalaglag mula sa kanyang leeg dahil sa pagkakahablot ni Enzo kanina. Dahan-dahan, sa harap ng mapanghusgang mata ng mga Salcedo, pinulot ni Teresa ang locket. Kahit puno ito ng putik, mahigpit niya itong ikinulong sa kanyang palad, hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang balat. Ang sakit na pisikal ay nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw ng isip. Hindi siya ang kriminal dito. Hindi ang kanyang ama ang traidor. Ang mga taong nasa harap niya, ang mga taong nakasuot ng maskara ng kabanalan, ang tunay na mga halimaw. Lumingon si Don Rafael sa kanyang mga bodyguards, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkatao. Ilayas niyo na ang babaeng yan. Dalhin niyo sa gate at tiyaking wala siyang madadala kahit isang sinulid na pag-aari ng mga Salcedo. Mula ngayong gabing ito, Teresa Almonte, ikaw ay wala ng pangalan. Ikaw ay isang basura na muling ibinalik sa kalye. Tumayo si Teresa ng dahan-dahan. Hindi siya nagmakaawa. Hindi na siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga mata,
na dati ay puno ng pag-ibig para kay Enzo, ay naging kasing lamig na ng gabi. Habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang malalaking patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Tila sinusubok ang hugasan ang duming iniwan ng mga Salcedo sa kanyang balat. Habang sumasara ang malaking bakal na gate ng mansyon, naiwan si Teresa sa gitna ng kalsada. Basang-basa at walang kahit ano kundi ang gintong locket sa kanyang kamay. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang paligid ay ang anino ni Lucia, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, na nakatayo sa balkonahe habang hawak ang USB na naglalaman ng tanging ebidensya na maglilinis sa pangalan ni Teresa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lucia sa kanya. Isang ngiting nagsasabing siya ang tunay na may-ari ng gabing iyon. Napaluhod muli si Teresa sa semento. Ang tunog ng ulan na bumubugbog sa bubong ng mga bahay ay tila isang malungkot na martsa. Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Mayroon pa bang bukas para sa isang babaeng nawalan ng lahat? O ang putik na ito na ang magiging huling hantungan ng kanyang dangal? Lucia, salamat at tumating ka. Akala ko wala na akong matatakbuhan. Akin na ang USB na yan, Teresa. Ako na ang bahala rito habang nagtatago ka sa mga tauhan ni Don Rafael. Bakit? Bakit parang may mali sa boses mo? Bakit ka nakangiti ng ganyan? Mali? Ang tanging mali lang dito, Teresa, ay ang pag-aakala mong kaibigan mo talaga ako sa loob ng 5 taon. Anong ibig mong sabihin? Lucia, hindi ito ang oras para sa biro. Hindi ako nagbibiro. Sawang-sawa na ako sa anino mo. Sawang-sawa na akong maging best friend ng perpektong Teresa Almonte habang ako, laging pangalawa lang. Lucia, ibalik mo sa akin ang USB na yan. Yan lang ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko. Huli na ang lahat, Teresa. Ang hawak mo ay isang bakanteng drive. Ang tunay na ebidensya? Naibigay ko na kay Don Rafael kanina pa, bago ka pa man itapon sa labas ng mansyon. Ang bawat salita ni Lucia ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Teresa. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang mga buto. Nakatayo sila sa ilalim ng isang aandap-andap na post ng ilaw sa madilim na kanto. Malayo sa ingay ng fiesta, ngunit malapit sa impyernong binuo ng mga Salcedo. Ang USB na hawak ni Lucia ay kuminang sa ilalim ng dilaw na ilaw. Isang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng buong buhay at dangal ni Teresa, na ngayon ay naging sandata na laban sa kanya. Hindi makapaniwala si Teresa habang pinagmamasdan ang babaeng itinuring niyang kapatid. Si Lucia, na kasama niyang umiyak noong mamatay ang kanyang ama. Si Lucia na nakakaalam ng bawat pangarap at bawat takot niya, ay siya ring nagbukas ng pinto para tuluyan siyang malunod. Ang pagkakanulo ay hindi isang mabilis na saksak. Ito ay isang mabagal at masakit na pagbalat sa kanyang huling pag-asa. Bakit, Lucia? Binigay ko sa iyo ang lahat, pati ang posisyon mo sa kumpanya. Ako ang gumawa ng paraan para makuha mo. Nanginig ang boses ni Teresa, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hinaharap niya. Tumawa ng mahina si Lucia, isang tunog na walang bahid ng saya kundi puno ng pait. Iyan ang problema sa iyo, Teresa. Lagi mong pinararamdam na may utang na loob ako sa iyo. Ang bawat tulong mo ay parang kadena na sumasakal sa akin. Ngayon, sa tulong ni Don Rafael, malaya na ako. Ako na ang kukunin nilang bagong head of finance. Ako na ang papalit sa pwesto mo, hindi lang sa kumpanya, kundi sa buhay na pinagkait sa akin ng tadhana. Biglang tumunog ang mamahaling cellphone ni Lucia. Sa katahimikan ng gabi, rinig na rinig ni Teresa ang boses sa kabilang linya. Ang malamig at mapang-utos na boses ni Don Rafael. Nakuha mo na ba? Siguraduhing hindi na siya makakaalis ng Maynila. Namilog ang mga mata ni Teresa. Ang kanyang kaibigan ay hindi lamang nagnakaw ng ebidensya. Ginawa rin siyang pain para sa mga tauhan ng mga Salcedo.
Mula sa dulo ng kalsada, nakita niya ang papasikat na mga ilaw ng isang itim na van. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na humahagibis sa basang kalsada ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Walang oras para sa luha. Walang oras para sa pagtatanong. Tinitigan ni Teresa si Lucia sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagsusumamo sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at nakapapawing pagod na katahimikan. Isang tingin na tila nagsasabing nakuha man nila ang lahat, hindi nila nakuha ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, tumalikod si Teresa at tumakbo patungo sa kadiliman ng mga eskinita. Bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng hapdi. Ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng sugatan, inhal saliva sa manipis na tsinelas na suot niya. Ngunit ang takot na mabulok sa kulungan para sa kasalan ng hindi niya ginawa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nakarating siya sa isang terminal ng bus, kung saan ang amoy ng usok at diesel ay humahalo sa malansang amoy ng ulan. Sa gitna ng siksikan ng mga tao, nakita niya ang isang bus na may karatulang Batangas, ang kanyang huling kanlungan. Ang lugar kung saan ang putik ay hindi ginagamit para manira ng tao, kundi para magpatubo ng buhay. Habang umaakyat siya sa bus, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Naupo si Teresa sa pinakalikod, isinandal ang kanyang ulo sa malamig na bintana. Habang dahan-dahang umaandar ang bus, palayo sa kumukutitap na ilaw ng Maynila, hinaplos niya ang gintong locket sa loob ng kanyang bulsa. Naisahan man siya ng mga kaibigan at ang tadhana. Dala pa rin niya ang tanging bagay na hindi nila mananakaw. Ang katotohanang siya ay anak ni Armando Almonte. Habang ang bus ay bumabaybay sa SLEX, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa loob ng locket. Isang lumang resibo na may nakasulat na numero sa likod, na tila isang huling mensahe mula sa kanyang ama na ngayon lamang niya napansin. Sino ang may-ari ng numerong ito? At bakit ito itinago ng kanyang ama sa loob ng maraming taon? Teresa? Diyos ko, anak! Anong mangyari sa iyo? Nay Isabel, wala na po. Wala na po ang lahat sa akin. Huwag mong sabihin yan. Nandito ka na sa bahay. Nandito na ang nanay. Nay, napakabobo ko po. Pinagkatiwalaan ko ang mga taong pumatay sa alaala ni Itay. Wala na po akong mukhang maihaharap sa inyo. Hindi ka bobohan ng magmahal ng tapat, Teresa. Ang tunay na may kasalanan ay ang mga taong kumuha ng tapat mong puso at ginawang basahan. Halika, pumasok ka. Huwag kang tumayo dyan sa dilim. Ang bawat hakbang ni Teresa sa maputik na daan patungo sa lumang bahay ng mga Almonte sa Batangas ay tila paghatak sa isang mabigat na tanikala. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit mas bugbog ang kanyang kaluluwa. Ang mansyong dati ay puno ng halahak ng kanyang ama, ay isa na ngayong madilim na anino sa ilalim ng ulan. Ang mga dingding na gawa sa lumang Nara ay tila lumuluha rin ng mga bakas ng panahon, at ang amoy ng basang kahoy ay humahalo sa amoy ng tuyang damo sa paligid. Inakay siya ni Nanay Isabel patungo sa hapagkainan. Ang liwanag mula sa isang maliit na bombilya ay nagbibigay ng medilaw at mainit na pakiramdam sa silid, malayo sa malamig at malupit na kislap ng mga chandelier sa Maynila. Hindi nagtagal, inihain ni Nanay Isabel ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng malunggay at pritong galunggong. Ang usok mula sa sabaw ay tila humahaplos sa mukha ni Teresa, isang simpleng biyaya na matagal niyang kinalimutan sa gitna ng mga mamahaling buffet sa lungsod. Sa unang higop ni Teresa ng sabaw, tila doon lamang bumalik ang init sa kanyang daluyan ng dugo. Ang bawat lunok ay may kasamang hikbi na hindi na niya kayang pigilan. Doon, sa harap ng matandang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ibinuhos ni Teresa ang lahat ng pait. Ikinuwento niya ang kahihiyan sa fiesta, ang pagtataksil ni Enzo, at ang lason sa mga ngiti ni Lucia. Tahan na, anak. Ang Diyos ay hindi natutulog.
Ang putik na tinatapak-tapakan mo ngayon, yan din ang magbibigay ng buhay sa mga pananim natin bukas. Bulong ni Nanay Isabel habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Matapos kumain, dinala ni Teresa ang kanyang sarili sa silid ng kanyang ama. Sa ilalim ng kama, nahanap niya ang isang lumang baul na gawa sa bakal. Maalikabok ito, ngunit nanatiling matatag ang kandado. Ginamit niya ang maliit na susi na laging nakatago sa loob ng kanyang locket. Nang bumukas ang baul, ang amoy ng lumang papel at mothballs ay bumalot sa kanya. Puno ito ng mga sulat, mga dokumento ng lupa, at mga larawan ng kanyang ama noong ito ay sundalo pa. Sa pinakailalim ng mga gamit, nakakita siya ng isang sobreng may kulay ube na selyo. Nakasulat sa labas nito ang pangalang Mateo sa sulat kamay ng kanyang ama. Sa loob, may isang lihim na hindi kailanman nabanggit sa kanya. Mateo, ang utang na loob ko sa iyo ay hindi mababayaran ng salapi. Bantayan mo si Teresa kung sakaling kunin ako ng mga Salcedo. Ikaw ang tanging nakakaalam kung nasaan ang tunay na ledger. Kumunot ang noo ni Teresa. Sino si Mateo? At anong ledger ang tinutukoy ng kanyang ama? Bago pa man niya matapos basahin ang sulat, isang malakas na katok ang gumising sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng paghampas ng kamao sa pintuang kahoy ay tila isang babala na hindi pa tapos ang kanyang kalaban. Dali-daling lumabas si Teresa sa silid at nakita si Nanay Isabel na nanginginig habang binubuksan ang pinto. Isang lalaki nakasuot ng itim na sutana ang nakatayo doon. Isang paring may mga matang puno ng kalungkutan at kaba, si Padre Mateo. Teresa Almonte, kailangan nating mag-usap. Ang boses ng pare ay tila isang bulong mula sa hukay. May dalang panganib ang pagbabalik mo rito. Ang mga Salcedo, papunta na sila rito para kunin ang huling bagay na iniwan ng iyong ama. Nabitawan ni Teresa ang sulat na hawak niya. Ang anino ng malaking krus sa dingding ng simbahan sa tapat ng kanilang bahay ay tila humaba, na parang isang daliring nakaturo sa kanya, nagpapaalala na ang nakaraan ay hindi pa tuluyang naililibing. Padre Mateo, bakit niyo po alam ang tungkol sa tatay ko? At anong kinalaman niyo sa mga Salcedo? Dahil si Don Rafael, siya ang aking tunay na ama, Teresa. Anak niya ako sa labas na itinago sa ilalim ng abitunang pagpari. Diyos ko, kaya po ba laging naroon ang mga Salcedo sa parokya niyo? Naroon sila para linisin ang kanilang mga konsensya gamit ang aking katahimikan. Pero hindi ko na kaya, Teresa. Hindi ko na kayang makitang binudurog nila ang kaisa-isang anak ng taong pinakatapat na nakilala ko. Ang katahimikan sa loob ng lumang bahay ay naging kasing bigat ng batong kinalalagan ng mga patay. Napaatras si Teresa. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa gilid ng lamesa para hindi siya mabuwal. Ang revelasyon ni Padre Mateo ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng kanyang isipan. Ang paring hininga niya ng payo, ang paring naging takbuhan ng kanyang ama, ay kadugo ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang ilaw ng kandila sa pagitan nila ay aandap-andap. Lumilikha ng mahahabang anino na tila mga sumasayaw na multo sa dingding. Sa mukha ni Padre Mateo, nakita ni Teresa ang bakas ng matinding paghihirap ng kalooban, ang pawis sa kanyang noo at ang pamumula ng kanyang mga mata. Inilabas ng pari ang kanyang rosaryo. Ang mga butil nito ay nanginginig sa loob ng kanyang magaspang na palad habang hinahawakan niya ito ng mahigpit. Tila doon lamang siya kumukuha ng lakas para magpatuloy. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Armando, Teresa, bulong ni Padre Mateo. Ang boses niya ay basag na parang tuyong dahon. Tumanggi ang iyong ama na ibigay ang titulong lupang ito sa mga Salcedo para sa kanilang proyektong resort. Ginamit ako ni Don Rafael. Pinaniwala niya ako na para ito sa ikabubuti ng simbahan. Ipinadala niya ako para kumbinsihin ang iyong ama. Pero ang totoo, ginagawa niya akong kasangkapan para sa kanyang kasakiman. Ramdam ni Teresa ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ng pari
ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang mga alaala. Ang kanyang ama, na namatay sa isang hit and run 5 taon na ang nakalilipas, ay biktima ng isang planadong pagpatay. At ang proyektong sinasabi ni Mateo ay ang mismong dahilan kung bakit pilit siyang pinapipirma ni Don Rafael sa mga papeles ng stocks kanina sa Maynila. May isang kasunduan silang pilit na pinapirmahan kay Armando bago ang gabing iyon. Pagpapatuloy ng pari habang pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Isang kasunduan na nagsasabing isinasanla ng iyong ama ang buong lupain ng Batangas sa kumpanya ng mga Salcedo kapalit ng isang utang na hindi kailanman umiral. Iyon ang ledger na hinahanap nila ngayon, Teresa. Ang katibayan na ang lahat ng yaman ng mga Salcedo ay nakatayo sa isang malaking pandaraya at dugo ng iyong ama. Napatayo si Teresa ng tuwid. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na abot-tanaw, kung saan ang mga puno ng niyog ay humahampas sa hangin. Naalala niya ang bawat pangungutya ni Don Rafael, ang bawat sampal ng mga Salcedo sa kanyang danggal. Kung ganoon, ginawa nila akong alipin sa sarili kong yaman? Pinaniwala nila ako na may utang na loob ako sa kanila habang sila ang nagnakaw ng lahat sa akin? Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na bulong na may dalang banta. Hinawakan ni Padre Mateo ang mga kamay ni Teresa. Ang kanyang rosaryo ay napatakip sa palad ng dalaga. Ang katarungan, Teresa, ay hindi kailanman ibinibigay sa isang pilak na bandahali ng mga tulad ni Rafael. Ang katarungan ay kailangang kunin. Kailangan mong hanapin ang ledger na yon bago nila mahanap ang paraan para burahin ka sa mundong ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunay na ingay ng gabi ay biglang nabasag. Mula sa malayo, narinig nila ang tunog ng mabibilis na yabag ng mga sapatos sa tuyong damo sa paligid ng bahay. Ang mga anino ng mga lalaking may hawak na flashlight ay nagsimulang sumilip sa mga siwang ng bintana. Nandito na sila, mahinang sabi ni Padre Mateo habang pinapatay ang kandila. Ang buong silid ay nabalot ng pusikit na kadiliman, ngunit sa mga mata ni Teresa, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi na muling matatabunan ng putik ng kahihiyan. Umalis kayo sa tapat ng tahanang ito bago ko tawagin ang buong baryo. Wala kayong karapatang mambulabog sa pamamahay ng mga almonte sa gitna ng gabi. Pasensya na, Padre Mateo, pero may utos kami mula sa Maynila. Hinahanap lang namin ang takas na si Teresa. Walang takas dito. Ang tanging narito ay isang ulila na nagdadalamhati. Kung hindi nyo aalisin ang mga paa nyo sa lupang ito, ako mismo ang magdadala ng sumbong sa obispo at sa alkalde. Sa tulong ng otoridad ni Padre Mateo at ng mga magsasakang nagsimulang maglabasan, dala ang kanilang mga bolo, napilit ang umurong ang mga tauhan ni Don Rafael. Ngunit alam ni Teresa na hindi doon nagtatapos ang laban. Ang gabi ng pananakot ay naging mitsa ng isang tahimik na rebolusyon sa kanyang puso. Nang sumunod na umaga, hindi na ang marupok na Teresa ng Maynila ang nagising, kundi ang isang babaeng handang makipagbuno sa lupa at tadhana. Lumipas ang mga buwan. Ang mapuputing kamay ni Teresa na dating sanay sa keyboard ng computer ay unti-unting tinubuan ng kalyo. Araw-araw, sa ilalim ng nakatutunaw na sikat ng araw sa Batangas, kasama siya ng mga magsasaka sa pagtatanim at pag-aani ng mga gulay at sili. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa natitirang sakit ng nakaraan. Ang amoy ng basang lupa, ang init ng sikat ng araw, at ang simpleng tawa ng mga tao sa bukid ang naging kanyang gamot. Hindi nagtagal, napansin ni Teresa ang malaking problema ng kooperatiba ng baryo. Ang mga magsasaka ay laging talo sa mga biyahero dahil sa kawalan ng maayos na sistema ng accounting. Ginamit niya ang kanyang talino sa pananalapi para ayusin ang kanilang mga libro. Gumawa siya ng bagong sistema kung saan ang bawat pamilya ay nakakakuha ng patas na bahagi ng kita. Isang tanghali,
Habang sila ay napapahinga sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ibinahagi ni Teresa ang kanyang baong kanin at tuyo sa isang maliit na batang lalaki, ang anak ng isa sa mga magsasaka. Habang pinapanood niyang kumakain ang bata na may ngiti sa mga labi, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng mga Salcedo, ang kayamanan ng pagiging kapakipakinabang sa iba. Salamat, Ate Teresa. Dahil sa inyo, nakabili si tatay ng gamot ko. Bulong ng bata habang hawak ang kanyang maliit na kamay. Mumiti si Teresa. Ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng pagdating ni Padre Mateo na may dalang isang lihim na sulat mula sa Maynila. Nang basahin niya ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kumpanya ng mga Salcedo ay unti-unti nang nalulugi dahil sa mga maling desisyon ni Enzo at sa maranyang pamumuhay ni Catalina. Mas higit pa rito, may isang misteryosong investor na unting bumibili sa mga utang ng Salcedo sa mga bangko. Isang investor na gumagamit ng pangalang Almonte Holdings. Nagsisimula na silang magdusa, Teresa, mahinang sabi ni Padre Mateo. Ang mga utang nila ay hawak na ng isang tao na hindi nila kilala. Pero natatakot ako na kapag nalaman nila kung sino ang nasa likod nito, gagawa sila ng masamang hakbang. Bago pa man makasagot si Teresa, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng bukid. Ang makintab na sasakyan ay tila isang malaking dumi sa gitna ng payak na ganda ng kanayunan. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Enzo. Mukha siyang pagod. Gusot ang kanyang mamahaling polo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa habang nakatingin kay Teresa na nakatayo sa gitna ng putikan. Ang alikabok na naiwan ng mamahaling gulong ng sasakyan ay dahan-dahang napadpad sa hangin. Tila nagdadala ng amoy ng lason mula sa Maynila na matagal lang iniwasan ni Teresa. Ano na naman itong mga credit card bill na ito, Catalina? Akala ko ba ay magtitipid tayo dahil gipit ang kumpanya? Huwag mo akong sigawan, Doña Aurora. Kasalanan ko ba kung kailangan kong magmukhang desente sa harap ng mga kaibigan ko? Hindi ako sanay sa buhay pulubi. Buhay pulubi? Ang kapal ng mukha mo. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, wala ka nang ginawa kundi ubusan ang kaba ng pamilya namin. Noon, nung narito pa si Teresa, hindi namin kailangang mag-alala sa kahit isang kusing. Ayan na naman kayo sa Teresa na yan. Bakit hindi niyo siya sundan sa probinsya kung miss na miss niyo na siya? Doon kayo magsama sa putikan. Walang hiya ka? Binigay namin sa iyo ang lahat, pati ang anak ko. Tapos ganito ang isasagot mo sa akin? Ang mga sigawan sa loob ng mansyon ng mga Salcedo ay tila mga lason na kumakalat sa bawat sulok ng marangyang bahay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Catalina ay hindi na kayang takpan ang amoy ng gamot at pagkabulok na nagmumula sa silid ni Don Rafael. Ang dating tahimik at maayos na tahanan ay naging isang kulungan ng mga gutom na lobo na naglalaban-laban para sa natitirang piraso ng karne. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Enzo. Hawak ang isang baso ng alak habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid, bakas ng mga gabing puyat sa sugal at pag-iisip kung paano tatakpan ang mga butas sa kumpanya na iniwan ng kanyang ama. Simula nang mawala si Teresa, ang accounting ng Salcedo Group ay naging isang malaking gulo. Walang nakakaalam kung nasaan ang mga mahahalagang kontrata at ang mga investor ay isa-isang bumibitiw dahil sa kawalan ng tiwala. Enzo, magsalita ka naman. Hiyaw ni Catalina habang humahagulgol ng pekeng luha. Sabihin mo sa nanay mo na kailangan ko ang pera para sa paghahanda sa baby natin. Tumingin si Enzo kay Catalina. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkapagod at pagkasuklam. Alam na niyang totoo. Nalaman na niya mula sa kanyang doktor na kaibigan na hindi kailanman nabuntis si Catalina. Ang lahat ay isang malaking palabas para makuha ang kanyang loob at mapatalsik si Teresa. Ngunit nananatili siyang tahimik dahil ang kanyang sariling dangal ay nakataya rin sa kasinungalingang ito. Habang nag-aaway ang dalawang babae, si Lucia ay dahan-dahang lumalabas mula sa opisina ni Don Rafael.
Hawak niya ang kanyang bag na tila may itinatagong mabigat na bagay. Simula nang maging head of finance, mas marami pang pera ang nawawala sa kumpanya. Inanakawan ni Lucia ang mga Salcedo. Dahan-dahang kinukuha ang mga pondo at inililipat sa sarili niyang account bilang paghahanda sa oras na tuluyan ng gumuho ang mansyong ito. Lahat kayo, walang silbi! Ang mahinang boses ni Don Rafael ay narinig mula sa pinto ng kanyang silid. Nakatayo siya doon, nakasandal sa kanyang saklay. Ang muka ay tila naging isang bungo dahil sa bilis ng kanyang pagpayat. Ang kanyang dating awtoridad ay napalitan ng isang desperadong takot. Ang kumpanya, ang mansyong ito, lahat ay unti-unti nang kinukuha ng Almonte Holdings. Sino ang nasa likod nito? Bakit hindi niyo mahanap? Sa gitna ng tensyon, aksidenteng nasagi ni Catalina ang isang mamahaling Chinese vase na nakapatong sa pedestal. Ang marupok na kristal ay bumagsak sa sahig, lumika ng isang matalim at nakabibining tunog ng pagkabasag na tila hudyat ng katapusan ng kanilang pamilya. Ang bawat piraso ng basag na vase ay nagkalat sa makintab na tiles, tila mga kristal na luha ng isang nakaraan na hindi na maibabalik. Naiwang nakatitig si Enzo sa mga basag na piraso. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa at binuksan ang huling drawer. Doon, sa ilalim ng mga tambak na resibo ng sugal, nakita niya ang isang lumang larawan ni Teresa. Nakangiti, payak, at puno ng katapatan. Isang larawang kinuha noong panahong wala pa silang pera, pero meron silang kapayapaan. Naramdaman ni Enzo ang isang mainit na likido na pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa larawan. Isang pagsisisi na tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Saan niya ba napunta ang lahat? Bakit niya ipinalit ang isang brilyante para sa isang pirasong salamin na ngayon ay sumusugat sa kanyang mga kamay? Sa labas ng mansyon, ang langit ay nagsisimulang magdilim. At ang hanging dala ng paparating na bagyo ay tila bumubulong ng isang pangalan. Teresa. Nasaan na nga ba ang tunay na testamento ng ama nito? At hanggang kailan nila kayang itago ang katotohanan bago sila tuluyang lamunin ng sarili nilang kadiliman? Huwag niyo akong haranyin. Alam kong narito si Teresa. Kailangan ko siyang makausap. Pasensya na, Mr. Salcedo. Pero mahigpit ang bilin ni Miss Almonte. Hindi tumatanggap ng mga estranjero ang lupang ito, lalo na ang mga taong nagdala ng sipayo sa aming barangay. Estranjero? Ako ang asawa niya. May karapatan ako. Sa papel siguro, Mr. Salcedo. Pero sa puso ng mga tao rito, isa ka lang aninong nagdadala ng malas. Umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ng mga kasama ko. Mula sa balkonahe ng lumang bahay na bato, tanaw ni Teresa ang kaguluhan sa dulo ng kalsada. Nakita niya ang desperasyon sa bawat galaw ni Enzo. Ang dating makisig na lalaki na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na kumakatok sa pintuang siya mismo ang nagmitsa ng pagsasara. Hindi nakaramdam ng awa si Teresa. Ang bawat sigaw ni Enzo ay tila isang malayong alingawngaw na lamang ng isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Inayos ni Teresa ang kanyang suot na sombrero at dahan-dahang humakbang pababa. Ang bawat yabag ng kanyang sapato sa sahig na nara ay puno ng otoridad. Isang tunog na nagpapahayag na siya na ang may-ari ng bawat hibla ng hanging hinihinga sa lupang iyon. Nakasunod sa kanya si Padre Mateo na may dalang mga dokumentong nakabalot sa plastik. Hayaan mo siya, Teresa. Ang galit ng mga magsasaka ay proteksyon para sa iyo. Mahinang sabi ng pare habang pinagmamasdan ang mga tauhan sa bukid na nakahanay. Bit-bit ang kanilang mga kagamitan sa pagsasaka na tila mga sibat ng isang hukbo. Hindi na ako natatakot sa kanya, Padre. Pero hindi ko rin siya gustong makita. Ang amoy ng kanyang pagsisisi ay kasing lason ng kanyang mga pangako. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na agos ng tubig sa ilog. Payapa pero may lakas na kayang tumibag ng bato. Naglakad si Teresa patungo sa isang maliit na burol
natanaw ang buong malawak na lupain ng Batangas. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga pananim, isang tanawing tila isang painting ng tagumpay. Dito, sa gitna ng kalikasan, muling nabuo ang pagkatao ni Teresa. Hindi na siya ang biktima ng Maynila. Siya na ang itinuturing na reyna ng Batangas, ang babaeng bumuhay sa kooperatiba at nagbigay ng danga sa mga inapi. Teresa, nakumpirma na ng aking kontak sa ospital. Pagpapatuloy ni Padre Mateo habang iniabot ang isang envelope. Ang ultrasound ni Catalina ay gawa-gawa lamang. Isang peking dokumento na binayaran ni Don Rafael para pilitin kang umalis. At ang balita mula sa Maynila, nagsisimula na ang foreclosure sa mga ari-arian ng mga Salcedo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Hindi niya kailangang magtaas ng kamay para saktan sila. Ang sarili nilang kasamaan ang unti-unting bumibitay sa kanila. Sa loob ng envelope na hawak niya, naroon ang katibayan na ang Almonte Holdings, ang misteryosong kumpanyang bumibili sa lahat ng utang ng mga Salcedo, ay walang iba kundi siya. Gamit ang mga naiwang lihim na investment ng kanyang ama at ang talino niya sa pananalapi, dahan-dahan niyang binuo ang isang bitag na walang takas. Hinaplos ni Teresa ang gintong locket sa kanyang leeg. Nararamdaman niya ang init nito, tila isang pag-apruba mula sa kanyang ama. Ang lupang tinatapakan niya ngayon ay hindi na lamang putik. Ito ay isang kaharian na handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Habang lumulubog ang araw, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa pinakamalaking bangko sa bansa. Ang bawat salita ng manager sa kabilang linya ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Miss Almonte, tapos na ang lahat ng legal na proseso. Sa inyo na ang lahat ng utang ng mga Salcedo, kabilang na ang mortgage ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Kayo na ang may huling desisyon kung kailan sila palalayasin. Tumingin si Teresa sa malayo, kung saan ang anino ni Enzo ay dahan-dahan ng lumalayo, talo at bugbog ng kahihiyan. Ang hangin ng gabi ay umihip ng malakas. Tila isang hudyat na ang panahon ng pagdurusa ay tapos na, at ang panahon ng paniningil ay kasalukuyan ng nagsisimula. Bumalik ka na sa akin, Teresa. Kailangan kita. Kailangan ka ng pamilya ko. Hindi mo ako kailangan, Enzo. Ang kailangan nyo ay ang pera ko. Ang kailangan nyo ay ang taong maglilinis ng mga duming iniwan nyo sa kumpanya. Hindi yan totoo. Mahal kita, Teresa. Nagkamali ako. Nabulag ako ni Catalina. Pero ngayon alam ko na ang totoo. Ikaw lang ang tanging babaeng nagmalasakit sa akin ng walang kapalit. Mahal? Ang pagmamahal mo ay parang isang marupok na tulay, Enzo. Sa unang hampas pa lang ng bagyo, bumigay ka na at hinayaan mo akong malunod. Ngayon, gusto mo akong bumalik para ayusin ang tulay na ikaw mismo ang sumira? Ang hangin sa ibabaw ng lumang tulay na bato sa Batangas ay tila may dalang pait at lamig. Ang ilog sa ibaba ay mabilis ang agos. Lumilika ng isang malalim na ugong na tila sumasabay sa pintig ng puso ni Teresa. Nakatayo sila sa gitna ng tulay, sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanilang paanan, tila mga multo ng kanilang mga pangako na ngayon ay wala ng silbi. Pinagmasta ni Teresa si Enzo. Ang dating makisig at mayabang na tagapagmana ng mga Salcedo ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Gusot ang kanyang mamahaling polo, puno ng putik ang kanyang sapatos, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pagsisisi at pagkapagod. Ngunit sa halip na awa, ang tanghing naramdaman ni Teresa ay isang malalim na pagkapagod. Isang uri ng pagkapagod na hindi na kayang lunasan ng kahit anong salita. Lumapit si Enzo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang mga kamay ni Teresa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang lason na gustong pumasok sa sistema ni Teresa. Ngunit nanatiling matigas ang dalaga. Teresa, patawarin mo ako. Ang boses ni Enzo ay basag.
tila isang basag na kristal na sumusugat sa bawat salitang lumalabas. Si Papa, may sakit siya. Ang kumpanya, mawawala na sa amin ang lahat kung hindi mo kami tutulungan. Alam kong ikaw ang may-ari ng Almonte Holdings. Isang pirma mo lang, Teresa. Maliligtas mo kami. Dahan-dahang binitawan ni Teresa ang kamay ni Enzo. Ang kanyang pagkilos ay hindi marahas, ngunit puno ng matinding pagtanggi. Binitawan niya ang kamay nito na tila isang piraso ng basurang hindi na dapat panghawakan. Isang bagay na wala ng halaga at dapat nang itapon sa ilog ng limot. Iyan ang problema sa inyo, Enzo. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na talim ng itak, diretso at walang pag-aalinlangan. Akala niyo lahat ng bagay ay nadadaan sa pagmamakaawa kapag gipit na kayo. Noong ako ang nakaluhod sa putikan sa harap ng mga bisita niyo sa fiesta, narinig mo ba ang boses ko? Noong pinapalayas niyo ako sa gitna ng ulan, naramdaman niyo ba ang lamig na dinanas ko? Yumuko si Enzo. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa paghikpi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat luha niya ay tila isang bayad sa mga luhang ninakaw niya kay Teresa. Hindi ko kailangan ng iyong pagpapatawad, Enzo. Dahil matagal na kitang pinatawad. Hindi habil karapat dapat ka, kundi dahil gusto ko nang maging malaya sa inyo. Pagpapatuloy ni Teresa habang tumatalikod at nagsimulang maglakad palayo. Umuwi ka na sa Maynila. Harapin mo ang mga pagkakamali mo. At huwag mo nang subukang tapakan muli ang lupang ito. Habang dahan-dahang lumalayo si Teresa, naramdaman niya ang presensya ni Padre Mateo sa dulo ng tulay. Ang muka ng pare ay seryoso, hawak ang isang makapal na envelope na tila may dalang bigat ng isang madilim na katotohanan. Teresa, ang boses ni Padre Mateo ay tila isang babala mula sa langit. Hindi lamang pera ang ninakaw nila sa iyo. May iniabot sa akin ang isang matandang tauhan ni Don Rafael na hindi na kaya ng kanyang konsensya. Binuksan ni Teresa ang envelope sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng post. Sa loob, naroon ang isang kopya ng autopsy report at isang sulat na nilagdaan ng isang saksi. Ang report ay hindi tungkol sa isang aksidente. Ang kanyang ama, si Armando Almonte, ay sadyang pinatay bago pa man mangyari ang hit and run, upang hindi ito makapagsalita tungkol sa pandaraya ni Don Rafael. Naramdaman ni Teresa ang paghinto ng kanyang mundo. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila naging isang sigaw ng katarungan sa kanyang pandinig. Sino ang tunay na nag-utos ng pagpatay? Si Don Rafael ba? O may iba pang kamay na humahawak sa leeg ng kanilang pamilya? Lumingon si Teresa sa kasadang tinahak ni Enzo, ngunit wala na ang lalaki. Ang naiwan na lamang ay ang dilim ng gabi at ang matinding pagnanais ni Teresa na tapusin na ang labang ito. Hindi lamang para sa pera, kundi para sa dugo ng kanyang ama na humihingi ng katarungan. Don Rafael, nareto na po si Teresa. Mukhang natuto na siyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Hayaan siyang pumasok. Sigurado akong nandito siya para lumuhod at hingin ang aking tawad para mailigtas ang kanyang sarili. Teresa, anak, lumapit ka. Magmano ka sa iyong lolo Rafael. Ipakita mo ang iyong respeto para pag-isipan namin kung bibigyan ka pa namin ng pagkakataon. Respeto? Ang respeto ay ibinibigay sa mga taong may dangal, Enzo. At sa mansyong ito, wala akong nakikitang kahit anong bakas ng dangal. Ang boses ni Teresa ay tumago sa bulwagan ng mansyon ng mga Salcedo, kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ang tradisyonal na pagtitipon para sa pagmamano, isang seremonya ng paggalang sa mga nakatatanda, ay biglang nabalot ng isang nakabibiging katahimikan. Ang mga bisita, na pawang mga maimpluwensyang negosyante at kamag-anak, ay napatigil sa kanilang pagkain at pag-uusap. Ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan kung saan nakatayo si Teresa Almonte. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Walang kahit anong hiyas. Ngunit ang kanyang tindig ay may dalang bigat ng isang reyna.
Ang sikat ng malalaking chandelier sa itaas ay nagpatingkad sa kanyang mukha na walang bakas ng takot. Sa kabilang banda, si Don Rafael ay nakaupo sa kanyang trono. Ang mukha ay tila naging isang tuyong balat ng kahoy, habang si Catalina ay nakatayo sa tabi niya. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mamahaling alahas. Dahan-dahang naglakad si Teresa patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na marmol ay tila isang orasang nagbibilang ng nalalabing sandali ng mga salsedo. Nang makarating siya sa harap ni Don Rafael, sa halip na yumuko para magmano, ay nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Tinititigan ang matanda ng diretsyo sa mga mata. Teresa, ano ang ibig sabihin nito? Magmano ka! Hiyaw ni Doña Aurora, ang nanay ni Enzo, habang nanginginig ang boses sa galit. Ngumiti si Teresa, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang isang makapal na asul na envelope mula sa kanyang bag at ibinagsak ito sa ibabaw ng lamesa, sa gitna ng mga mamahaling putahe. Ang tunog ng envelope na tumama sa lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi ako narito para magmano, dahil ang mga kamay na yan ay puno ng dugo. Ang boses ni Teresa ay gumaralgal sa tindi ng emosyon, ngunit nanatiling kontrolado. Narito ako para ibigay ang mga papeles ng foreclosure. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki nyo, at ang bawat piraso ng lupang kinatatayuan nyo ay pag-aari na ng Almonte Holdings. At ako ang Almonte Holdings. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang pilit na binubuksan ang envelope. Sa tani niya, si Catalina ay tila nawala ng kulay sa muka. At huwag na nating pahabain ang palabas tungkol sa iyong pagbubuntis, Catalina. Pagpapatuloy ni Teresa, habang dahan-dahang pumasok sa bulwagan ang isang lalaking nakauniporme ng doktor. Narito ang iyong tunay na medical records at ang testimonya ng doktor na binayaran nyo para gumawa ng peking ultrasound. Wala kang anak na dinadala. Ang tanging dala mo ay kasinungalingan. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Teresa, sigaw ni Catalina. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang sumira sa kanyang makapal na makeup. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa tapos. Ang pinto ng mansyon ay muling bumukas ng malakas. Lumika ng isang mahabang tunog ng pagtama ng bakal sa dingding. Pumasok si Padre Mateo, kasama ang isang grupo ng mga pulis. Ang tunog ng mga radyo ng pulis at ang kanilang mabibigat na yabag ay bumasag sa huling pag-asa ng mga Salcedo. Don Rafael Salcedo. Ang boses ng hepe ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Inaaresto ka sa salang pag-uutos ng pagpatay kay Armando Almonte at sa kasong malakihang pandaraya. Mayroon kaming testimonya ng iyong dating tauhan at ang tunay na autopsy report na itinago mo sa loob ng 5 taon. Napatingin ang lahat sa portrait ng ama ni Teresa na nakasabit sa gilid ng bulwagan. Tila, ang mga mata ni Armando Almonte sa larawan ay nakatitig ng diretso kay Rafael, na nimingil ng katarungan. Napahawak si Don Rafael sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel bago siya dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang upuan. Nakatayo lang si Teresa sa gitna ng kaguluhan. Pinanood niya kung paano pinalibutan ng mga pulis ang kanyang mga kaaway. Nakita niya si Enzo na nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay, hindi makayanan ang kahihiyan. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Teresa ang isang malalim na luwag sa kanyang dibdib. Ang putik na ipinahid nila sa kanyang pangalan ay dahan-dahan ng hinuhugasan ng katotohanan. Tapos lang ang paghahari niyo, bulong ni Teresa, habang nakatingin sa portrait ng kanyang ama. Ako na ang may-ari ng bahay na ito. At ang bawat sentimong ninakaw nyo ay ibabalik ko sa mga taong tunay na nagmamay-ari nito. Habang hinihila ng mga pulis si Don Rafael at Catalina palabas ng mansyon,
Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na hangin na pumasok sa bulwagan. Tila isang huling paalam mula sa kanyang ama. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nanatili. Saan tataka si Lucia matapos niyang makita ang pagguho ng kanyang mga kinakapitan? Hindi niyo ako pwedeng pusasan? Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Enzo Salcedo. Ako ang reyna ng bahay na ito. Miss Catalina, manahimik na po kayo. May warrant of arrest kami laban sa inyo para sa falsification of public documents at malakihang swindling. Sumama na po kayo ng matiwasay. Enzo, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagbibiro lang si Teresa. Enzo, mahal mo ako, di ba? Huwag mo akong hawakan, Catalina. Ni hindi ko na kayang tignan ang mukha mo nang hindi nasusuka sa sarili ko. Ang mga sigaw ni Catalina ay umalingaw-ngaw sa loob ng presinto. Tila isang babalang tunog ng sirena na hindi na matapos-tapos. Ang kanyang mamahaling bestida ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok na dating maayos ay nakalaylay na sa kanyang mukha. At ang bawat hikbi niya ay puno ng desperasyon ng isang taong huli na sa sariling bitag. Pinanood ni Teresa ang lahat mula sa malayo, nakatayo sa anino ng opisina ng investigador, habang ang bawat pangarap ni Catalina ay dahan-dahang gumuho sa harap ng mga kumukutitap na ilaw ng media sa labas. Sa kabilang sulok ng silid, nakaupo si Lucia sa isang malamig na bangkong bakal. Ang kanyang mga mata ay mugto na sa pag-iyak at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Nang makita niya si Teresa na dahan-dahang lumalapit, bigla siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Teresa. Teresa, patawarin mo ako. Nagmakaawa ako sa iyo. Ang boses ni Lucia ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng pagsisisi. Nagipit lang ako. Si Don Rafael, tinakot niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, pati ang pamilya ko ay idadamay niya. Hindi ko sinasadyang saktan ka, Teresa. Kaibigan mo pa rin ako, di ba? Tumitig si Teresa kay Lucia. Ang mukha ng babaeng itinuring niyang kapatid ay tila isang estranjero na sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Isang sugat na hindi kailanman ganap na hiilom. Ngunit sa halip na sumigaw o magalit, ay dahan-dahang kumuha si Teresa ng isang basong tubig mula sa dispenser sa gilid. Inabot niya ang baso kay Lucia. Ang kanilang mga daliri ay nantagpo ng sandali, isang hawak na puno ng mga alaala ng 5 taong pagkakaibigan na ngayon ay wala ng halaga. Ininom ni Lucia ang tubig ng mabilis. Tila ito na ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Ang panggigipit ay hindi sapat na dahilan para pumatay ng kaluluwa ng iyong kaibigan, Lucia. Ang boses ni Teresa ay payapa, ngunit puno ng paninindigan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang tiwala na hindi ko man lang naibigay sa sarili ko. Ngunit ginamit mo ang tiwalang yon para itulak ako sa bangin. Maari kitang patawarin bilang isang tao, pero hindi ko na maibabalik ang kaibigang pinatay mo sa gabing yon. Tumayo si Teresa at hinarap si Enzo na nakatayo sa pinto. Ang mukha ni Enzo ay tila isang portrait ng kahihiyan. Hindi ito makatingin ng diretsyo kay Teresa. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Tila pasan niya ang buong bigat ng paggaguho ng kanyang pamilya. Walang sinabi si Teresa. Nilagpasan niya si Enzo na tila ba isa itong aninong hindi na dapat pang pansinin. Ang bawat hakbang ni Teresa palayo ay tila pagputol sa huling hibla ng koneksyon niya sa mga Salcedo. Dinala ni Padre Mateo si Teresa sa dulo ng pasilyo, kung saan makikita sa loob ng isang maliit na selda si Don Rafael. Ang matanda ay nakaupo sa isang matigas na higaan, nakatitig sa pader, kinakausap ang kanyang sarili tungkol sa mga stocks at lupain na wala na sa kanya. Ang kanyang dating kapangyarihan ay napalitan ng isang desperadong pagkabaliw. Ang matunog na paghampas ng bakal na pinto ng selda na isinara ng pulis ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, tila isang huling tuldok sa kwento ng kanyang kasakiman. Ito na ang huling envelope na iniwan ng iyong ama, Teresa.
Bulong ni Padre Mateo habang iniabot ang isang luma at nanilaw na dokumento. Hindi ko ito binuksan. Sabi ni Armando, ibigay ko lang ito sa iyo kapag malaya na ang iyong puso. Nanginig ang mga kamay ni Teresa habang hinahawakan ang envelope. Ano pa kaya ang lihim na itinatago ng kanyang ama? Mayroon pa bang higit na mahalaga kaysa sa katarungang nakuha niya ngayon? Tumingin si Teresa sa labas, kung saan ng umaga ay nagsisimula ng sumikat sa abot-tanaw ng Maynila. Ang bawat sinag ng araw ay tila isang pangako ng bagong simula. Lumingon siya kay Nanay Sabel na naghihintay sa labas ng presinto kasama ang kanilang mga gamit. Nanay Sabel, iuwi na natin ang mga gamit natin sa Maynila. Ang boses ni Teresa ay puno ng determinasyon. Pero hindi para manatili doon. Mayroon tayong isang mansyong kailangang linisin mula sa mga anino ng nakaraan. Nay Isabel, itapon na natin ang lahat ng gamit na naiwan sa silid na ito. Ayaw ko nang may matira kahit isang bakas ng mga taong sumira sa katahimikan ng ating pamilya. Sigurado ka ba, anak? Ang ilan sa mga ito ay mamahaling hiyas at kagamitan. Ang tunay na hiyas ay hindi matatagpuan sa mga bagay na nakaw sa dangan ng iba, Nay. Ipamahagi niyo ang mga kasangkapan sa mga nangangailangan. At ang mansyong ito, sisimulan na nating gawing isang foundation para sa mga kababaihang inapi. Ang bawat hakbang ni Teresa sa loob ng mansyon ng mga Salcedo ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang amoy ng alikabok at pagkabulok na dati ay bumabalot sa bawat sulok, ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng sariwang bulaklak at bagong pinturang puti. Pinanood ni Teresa ang pagtatanggal ng malaking portrait ni Don Rafael sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na frame sa sahig ay tila isang huling hudyat na ang kapangyarihan ng mga Salcedo ay tuluyan na ngang natapos. Matapos ayusin ang lahat sa Maynila, bumalik si Teresa sa Batangas. Ang biyahe pabalik ay hindi na puno ng takot at luha, kundi ng isang payapang pananabik. Pagdating niya sa kanilang lupain, pinuksan niya ang huling envelope na ibinigay ni Padre Mateo, ang huling mensahe mula sa kanyang ama. Sa loob ng envelope ay may isang liham na punong-puno ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pera o sa ledger. Nakasulat doon, Teresa, anak, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbabagsak sa kalaban, kundi ang pagbuo muli sa sarili. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Ang lupang ito ay para sa iyo, hindi para sa yaman, kundi para maging silungan ng mga walang matakbuhan. Naramdaman ni Teresa ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay matamis at puno ng pag-asa. Dinala niya ang liham sa puntod ng kanyang ama sa gilid ng burol, kung saan ang mga damo ay maayos na nakagupit at ang mga bulaklak ay sariwa. Ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng mainit na yakap sa paligid. Tapos na, itay, bulong ni Teresa habang hinahaplos ang malamig na marmol ng puntod. Malinis na ang pangalan mo at ang pangarap mo para sa ating lupain. Sisimulan ko na ngayong araw. Naglakad si Teresa patungo sa paaralang kasalukuyan nang itinatayo sa gilid ng kanilang farm. Isang eskwelahan para sa mga anak ng mga magsasaka. Nakita niya si Padre Mateo na tumutulong sa pagbubuhat ng mga libro at ang mga bata na tumatakbo sa paligid ng may malalakas na tawanan. Ang tunog ng kanilang mga hiyaw ng saya ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Bago matapos ang araw, lumapit si Nanay Isabel sa kanya. Bitbit ang isang kulay aso na sobre na may selyo mula sa ibang bansa. Galing ito kay Enzo. Sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na sumulat ang lalaki. Marahil ay puno ito ng pagmamakaawa, ng mga paliwanag, o ng mga huling pangako. Tiningnan ni Teresa ang sobre ng matagal. Naalala niya ang bawat sakit, ang bawat gabing wala siyang tulog dahil sa pagtataksil nito. Ngunit kasabay niyon, naramdaman niya ang matinding katahimikan sa kanyang puso.
Hindi na niya kailangan ang mga salita ni Enzo para makaramdam ng closure. Ang kanyang kalayaan ay hindi nakasalalay sa sasabihin ng iba, kundi sa kanyang sariling desisyon na magpatawad at magpatuloy. Dahan-dahan, sa harap ng papalubog na araw, pinunit ni Teresa ang sobre. Ang tulog ng papel na nahahati ay tila isang huling paalam. Hinayaan niyang liparin ng hangin ang mga piraso ng sulat patungo sa ilog, hanggang sa mawala ang mga ito sa paningin. Pinanood niya ang pagdidilig ng mga halaman sa kanyang paligid, habang ang isang matamis na ngiti ay namumulaklak sa kanyang mga labi. Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Sa bawat bituin na lumalabas sa langit, nakikita ni Teresa ang isang bagong bukas. Isang bukas na hindi na nakakadena sa putik ng kahapon, kundi nakaugat na sa dangal at pag-ibig. Mabuhay ang kooperatiba ng Almonte! Mabuhay si Miss Teresa! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang sa akin, kundi para sa bawat magsasakang naniwala na kaya nating bumangon mula sa pagkakalubog sa utang. Teresa, anak, tignan mo ang paligid mo. Ito ang tunay na bunga ng iyong pantitiis. Ang bawat ngiti ng mga taong ito ay ang pinakamahalagang hiyas na maaari mong makuha. Salamat, Padre Mateo. At salamat sa inyo, Nay Isabel. Kayo ang naging sandigan ko nung akala ko ay wala na akong pupuntahan. Ang hangin sa Batangas ngayong araw ay tila sumasayaw sa tuwa. May dalang amoy ng bagong aning palay at ang masarap na samyo ng kape na nagmumula sa mga kusina ng bawat tahanan. Hindi ito katulad ng maranyang fiesta sa Maynila na puno ng kaplastikan at lihim na galit. Ang piging na ito ay payak, ngunit bawat banderitas na nakasabit sa kalsada ay tila may dalang kwento ng pagsisikap at pagkakaisa. Nakatayo si Teresa sa gitna ng plaza. Pinapanood ang mga magsasaka at ang kanilang mga pamilya na nagsasalo-salo sa mahabang hapagkainan. Ang mga mesa ay punong-puno ng mga pagkain galing mismo sa kanilang mga taniman. Ang bawat tawa, bawat kwentuhan, at ang masiglang tugtugan ng gitara sa paligid ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Inabot kay Teresa ang isang parangal, isang simpleng plaque na gawa sa nara. Kinikilala ang kanilang kooperatiba bilang pinakamahusay at pinakamatatag sa buong bansa. Ngunit para kay Teresa, ang mas mahalagang parangal ay ang makitang ang mga batang dating payat at walang pangarap ay nakasuot na ngayon ng maayos na uniporme at handa nang pumasok sa eskwelahang itinayo niya. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa kanya. Siya ang anak ng magsasakang tinulungan niya noong una siyang dumating sa probinsya. Ang bata ay malinis na ang suot. Ang mga mata ay nagdiningning sa saya. Dahan-dahan itong lumapit at kinuha ang kamay ni Teresa para magmano. Naramdaman ni Teresa ang init ng maliit na kamay ng bata na dumampi sa kanyang nok. Sa sandaling iyon, tila narinig niya ang boses ng kanyang ama na bumubulong sa hangin. Sinasabing proud na proud ito sa kanya. Ang pagmamano ng batang iyon ay hindi lamang tanda ng paggalang. Ito ay ang simbolo ng pagtanggap ng buong komunidad kay Teresa bilang kanilang bagong ina, ang kanilang sandigan, at ang kanilang inspirasyon. Ate Teresa, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko. Ang boses ng bata ay tila isang pangako para sa hinaharap. Ngumiti si Teresa at hinaplos ang ulo ng bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at kalyo, ay naging instrumento ng pagbabago. Tumingala siya sa kalangitan, kung saan ang araw ay nagsisimula ng sumikat ng maliwanag, nagbibigay ng bagong liwanag sa malawak na lupain ng Batangas. Sa tabi niya, nakatayo sina Nanay Isabel at Padre Mateo, ang kanyang bagong pamilya. Nakita ni Teresa ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Nanay Isabel, mga luha ng wagas na kagalakan. Wala na ang mga Salcedo, wala na ang mga anino ng Maynila. Ang tanghing natira ay ang katotohanan na ang tunay na yaman
ay matatagpuan sa mga taong nananatiling tapat sa iyo sa gitna ng unos. Naramdaman ni Teresa ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang putik na dati ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan, ay naging matabang lupa na nagpatubo ng kanyang mga pangarap. Sa bawat hininga niya, nararamdaman niya ang kalayaang magmahal, ang kalayaang magpatawad, at ang kalayaang mabuhay ng may dangal. Habang ang mga ibon ay nagsisimulang umawit sa itaas ng mga punang ng niyog, bumulong si Teresa ng isang tahimik na panalangin. Salamat. Isang salita na naglalaman ng lahat ng hirap at tagumpay. Isang salita na nagtatapos sa kanyang kwento ng pighati at nagbubukas sa isang habambuhay na kabanata ng kaligayahan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang binubura ang mga bakas ng pait at pinapalitan ito ng sariwang pag-asa. Ang mansyong Salcedo sa Maynila, na dati ay simbolo ng pang-aapi at kasakiman, ay hindi na tinatawag sa dating pangalan nito. Ngayon, ang bawat sulok ng malawak na bulwagan ay puno ng ingay at malalakas na tawanan ng mga batang naghahabulan, at ang mga silid na dati ay saksi sa mga lihim na plano ay naging kanlungan na ng mga kababaihang nahanap ang kanilang lakas sa ilalim ng Almonte Foundation. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalagos sa mga bintanang kristal, pinisita ni Teresa ang foundation. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa harden, tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at hinawakan sa balikat. Isang haplos na nagpapadama ng pakikiramay na minsan din niyang kinailangan. Teresa, hindi ko akalaing ang bahay na ito ay magiging ganito kapayapa. Akala ko noon, ang katarungan ay tungkol lamang sa pagpapakulong sa kanila. Mahinang sabi ni Padre Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang katarungan ay simula lamang, Padre. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang ang mga sugat na iniwan nila ay nagbunga ng ganitong uri ng pagmamahalan. Sagot ni Teresa habang nakatingin sa isang grupo ng mga babaeng nag-aaral ng pananahi. Nabalita ni Teresa na pumanaw na si Don Rafael sa loob ng bilangguan 2 taon na ang nakalilipas. Mag-isa at walang kahit isang kamag-anak na dumalaw. Si Catalina naman ay nananatiling nasa pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Paulit-ulit na binibilang ang mga peking hiyas na gawa sa plastik. At si Enzo? Nabalitaan niyang namumuhay ito ng tahimik sa malayo. Nagtatrabaho bilang isang simpleng kargador. Bit-bit ang bigat ng pagsisising, hindi na kailanman mabubura ng panahon. Ngunit para kay Teresa, ang mga balitang iyon ay tila mga balita na lamang mula sa isang malayong bansa. Wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang malalim na pasasalamat sa bawat unos na dumaan, dahil kung hindi dahil sa putik ng kahapon, hindi sana siya naging ganito katatag ngayon. Bumalik si Teresa sa Batangas ng hapong iyon. Sa balkonahe ng kanilang lumang bahay, nakaupo si Nanay Isabel habang nagbabasa ng Biblia. Nang makita siya ng matanda, isang matamis na ngiti ang sumalubong sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, narito ang kanyang tunay na tahanan. Hinatid ni Teresa ang kanyang tingin sa malawak na bukirin. Ang mga puno ng niyog ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ambon ay nagpapakalma sa kanyang puso. Inilabas niya ang gintong locket mula sa kanyang leeg. Malinis na ito, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. At sa loob nito ay naroon ang larawan ng kanyang ama na tila kumikindat sa kanya. Itay, nahanap ko na ang kapayapaang sinasabi niyo, bulong ni Teresa sa hangin. Ang utang na loob ko sa inyo ay hindi na isang pabigat, kundi isang pakpak na nagdala sa akin sa tunay na kalayaan. Napagtanto ni Teresa na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng stock sa kumpanya. Ang tunay na dangal ay ang kakayahang tumayo ng matuwid matapos kang ilubog sa putik, at ang kakayahang magbukas ng palad para tumulong sa iba sa kabila ng sarili mong mga sugat. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, naramdaman ni Teresa ang isang malalim na katahimikan sa kanyang buong pagkatao.
Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng yaman. Ito ay isang kwento ng muling pagkabuhay, isang paalala na, sa bawat pusikit na dilim, palaging may darating na umaga para sa mga pusong marunong maghintay, lumaban, at higit sa lahat, ang magpatawad sa sarili. Ang tunog ng kuliling ng mga baka sa malayo at ang awit ng mga kuliglig ay nagsilbing oyayi sa gabing iyon. Payapa na ang lahat. Malaya na si Teresa. At sa bawat tibok ng kanyang puso, ang tanging naririnig ay ang bulong ng pasasalamat sa buhay na puno ng kulay, pait at wagas na pag-ibig. Sa huling paglubog ng araw sa lupain ng Batangas, natapos ang isang mahabang gabi ng pagluha ni Teresa. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod at pinapahiya sa gitna ng putikan, kundi isang reynang nakatayo ng matuwid sa sariling niyang dangal at kalayaan. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta kayo? Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan ako hanggang sa huling estasyon ng madamdaming biyaheng ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pilit na pinapaluhod si Don Rafael si Teresa sa gitna ng marangyang fiesta, hindi ko napigil ang manginig ang aking mga kamay sa galit at mapaluha sa tinde ng kawalang katarungan. Alam ko na marami sa inyo ang nakakaramdam ng parehong hapdi. Habil ang kwentong ito ay hango sa mga totoong sugat at tagumpay ng mga kababaihang Pilipina na pilit na ibinababa ng tadhana, ngunit pinipiling bumangon ng mas matatag. Ang bawat eksenang inyong napakinggan ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap, sakripisyo, at sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Ang ating pagkatao ay parang gintong locket ni Teresa. Maaaring matabunan ito ng makapal na putik ng paninira at pagtataksil. Ngunit sa ilalim ng lahat ng dumi, hinding-hindi mawawala ang tunay nitong kislap. Ang kailangan lang ay ang lakas ng loob na linisin ito at muling isuot ng may pagmamalaki. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin niyo rin bang sirain ang huling sulat ng taong nanakit sa inyo para tuluyan ng maging malaya? O hahayaan niyo pa rin bang may puwang ang nakaraan sa inyong puso? Gusto ko ring malaman, nasaan po kayo ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Naglalaba? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw sa trabaho? Pakisulat naman sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumago sa inyong puso. Dahil dito sa ating munting komunidad, ang inyong mga karanasan ay palaging may nakikinig at may nagpapahalaga. Huwag niyo rin po sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at pag-asa. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat. Nawa'i manatiling matatag at manatiling maganda ang inyong mga puso, anuman ang hamon na dalhin ng bukas. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Pamagat ng kwento, Dangal sa Putikan. Louis. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan at para magbigay ng positibong mensahe. Ban Queen Ko Chuing Tuk Viking, Puso TV.